Kapag nalulungkot ka ba, minsan napapaisip ka, nakaka-depress naman. O, depress ako. Sa panahon ngayon, parang ang dali ng gamitin ng salitang depressed. Na-depress ako dahil bagsak ako. Depress ako kasi iniwan ako. At minsan, kahit simpleng lungkot, naiisip na agad na depression. Pero, magkapareho lang ba talaga ang lungkot at depression? O may mas malalim tayong hindi naiintindihan? Halimbawa, bumagsak ka sa exam, nagkaroon ng problema sa pamilya, o may nawala na malapit sa'yo. Siyempre, natural lang na malungkot dahil parte yon ng pagiging tao. Pero minsan, kahit gusto mong maging okay, parang may mabigat pa rin na dala. Parang wala kang energy, wala kang gana, at hindi mo maintindihan kung bakit. Dito na nagsisimula ang pagkalito. Lungkot lang ba ito o depression na? Mukhang magkapareho lang sila. Pero sa psychology, may mahalagang pagkakaiba ang lungkot at depression. At mahalagang maintindihan natin ito. Lalo na ngayon kung saan mabilis tayong magbigay ng label sa sarili natin. Sa social media at internet culture, madalas napapasimple ang mental health dahil sa paglaganap ng popular psychology o pop psychology in short. Kapag may nangyaring di maganda sa'yo, oops, may trauma na ako. Kapag malungkot, depressed na ako. Hindi porket gumagamit tayo ng mga mental health terms ay mas naiintindihan na natin ang mental health. At kahit minsan biro lang, pwede nitong gawing magulo ang pag-intindi natin sa tunay na pinagdadaanan ng mga taong may mental health conditions. Hindi lahat ng lungkot ay depression at hindi rin porket nalulungkot ka ay kailangan mo nang lagyan agad ng diagnosis ang sarili mo. Ang lungkot ay isang normal na emotion na nararamdaman natin ng mahina hanggang sa malakas. Parte ito ng pagiging tao. Kadalasan, may pinagmumulan o dahilan ito. At habang lumilipas ang oras, unti-unti rin itong kumagaan. Kahit masakit, nakakaranas ka pa rin ng mga sandali ng ginhawa, ng saya, ng pag-asa. Iba naman ang depression. Hindi lang ito simpleng lungkot na tumatagal. Ito ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa pag-iisip, behavior, emotion, at pang-araw-araw na pamumuhay. At minsan, kahit gusto mong gumalaw o kumilos, maglinis, magtrabaho, mag-aral, bumangon, o maging okay man lang, ay nahihirapan kang gawin. Importante ring maintindihan natin na iba-iba ang paraan ng pag-intindi ng mga tao sa depression. Kaya rin tayo naguguluhan minsan kung ito nga ba ay lungkot lang. Sa Pilipinas, madalas hindi direktang sinasabing depressed ako. Dahil kahit ang kalungkutan ay tinatago din. Mas madalas nating marinig ang bigat ng loob ko. Pagod na ako. Wala na akong gana. Sobrang dami kong iniisip. Na akala ng iba, minsan ito na ay mahina lang ang loob, arte lang,
kulang lang sa dasal, o kailangan lang tibayan ng sarili. At kung narinig o naranasan mo nang masabihan ng ganito, ibig lang sabihin na ang paraan ng ating pag-intindi sa emotional pain ay naapektuhan din ng kultura. Mula sa pamilya, mga paniniwala, at kung paano tayo pinalaki. Dahil sa kulturang Pilipino na nagpapahalaga sa pagiging matatag at masaya, maraming tao ang natututong itago ang nararamdaman nila. Dahil kailangan kayanin, bawal maging mahina. At dahil dito, may mga taong nahihirapang humingi ng tulong kahit matagal na silang nasasaktan. May ilang signs na maaaring maranasan ng isang taong dumadaan sa depression. Pero please beware, hindi ito checklist. At hindi ibig sabihin na kapag naranasan mo ito ay may diagnosis ka na. Pero mahalagang maging aware at maalam sa mga ito. Kung ikaw o may kilala kang dumadaan sa ganitong sitwasyon, may mga bagay na maaaring makatulong kahit paunti-unti. Number 1. Acknowledge yourself. Hindi mo kailangan pilitin maging okay agad. Give time to yourself to feel ang mga nararamdaman mo at pakinggan ang sinasabi ng katawan mo. Dahil ang pinakamainam na pwede mong gawin ay maging honest sa mga nararamdaman mo. Hindi kahinaan ang pag-amin at pagtanggap na maaaring may problema sa'yo. Lalo na kung napipigilan ka na sa paggawa ng mga ginagawa mo araw-araw. Ang unang makakatulong sa'yo ay ang sarili mo. Number 2. Be with others. Hindi porket ikaw ang unang makakatulong sa'yo, ay kailangan mo nang saluhin mag-isa. Sa Filipino culture, important ang pakikisama at community. Iyon din ang magandang paraan para makatulong sa mga taong nakakaramdam ng symptoms ng depression. Kabilang sa community ay mga taong pinagkakatiwalaan natin na makapagbigay ng safe space para mapagkwento tayo ng mga karanasan at nararamdaman. Ang simpleng pagkukwento sa mga taong ito ay enough na para mabawasan ang bigat na nararamdaman. Number 3. Establish a healthy routine. Matindi kasing nakakaapekto ang depression sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya mahalaga din na may masundan tayong routine na may kasamang physical exercise at tamang oras ng pagkain at pagtulog. Makatutulong ito sa pag-manage ng mga symptoms na dala ng depression. Number 4. Be patient and keep it small. Mahirap kumilos at nakaka-overwhelm kapag may nararamdaman kang mabigat. Kaya, be patient with yourself kung hindi mo man magawa agad ang mga dati mo nang ginagawa. Make small-scale goals na kaya mong gawin with minimal effort lang. Nang sa gayon, you'll feel accomplished pa rin. And number 5, seek professional help. Kung sa tingin mo na present at persistent ang symptoms ng depression sa'yo o sa kakilala mo, tulungan mo sila o ang sarili mo na humingi ng tulong sa mental health professionals. Kailangan kasi natin ng gabay mula sa mga taong may sapat na training at knowledge upang tulungan tayo sa mga pinagdadaanan natin. Hindi madaling intindihin ang sariling nararamdaman at hindi rin madaling harapin ito. Pero habang mas naiintindihan natin ang mental health, mas nababawasan ang takot, ang hiya, at stigma. Hindi mo kailangan maliitin ang nararamdaman mo, pero hindi mo rin kailangan lagyan agad ito ng label. Minsan, ang pinakaunang hakbang ay ang pagiging bukas sa pag-intindi sa sarili mo. Dahil ang pag-unawa ay simula rin ng pag-aalaga. Welcome to Bukas Malay, the open mind. Opening minds and shaping mindsets for tomorrow dahil ang mas magandang kinabukasan ay nagsisimula sa bukas na isipan. If you want to open your mind, learn more about yourself and others, subscribe to our channel.